Missing person, Michaela Mikova, 23 years old, 5.7 feet, 64 kilograms. Reward, 50,000 pesos. Last seen March 10, 2025 in Boracay Island at 1 p.m. wearing a red top and green knitted hat. For any information that can help us to find her, please contact Ms. Rosel Tobias or Malay Police Station. Ayon sa Western Visayas Police, si Michaela Mikova ay nag-i-stay daw sa isang resort sa Boracay na alam nating popular na destinasyon para sa mga foreigners, sa mga puti. Ngayon, nandito raw siya sa Pilipinas para umattend sa isang kasalan. Simula ng March 10 ay hindi na ito nakita. At dahil hindi siya pamilyar sa ating lugar at nakakapagtaka ang biglang pagkakawala nito, inireport siya ng kanyang Pilipinang kaibigan sa mga kapulisan. Marami ang nagtataka kung nasaan na ba siya. Mag-uumpisa siyang pag-usapan sa social media. Magiging kabado ang lahat. Especially yung komunidad doon sa Boracay, doon sa Aklan. Sila kasi talaga yung magiging apektado sa kasong ito. Nilipas ang 2 araw at puputok sa mga balita ang headline na ito. Missing Slovak woman found dead at abandoned chapel in Boracay. March 12, 2025. Matatagpuan ang bangkay ni Michaela. Agad-agad ay susubukang kumpirmahin ng mga kapulisan kung ito na nga ba, yung katawan nung nawawalang Slovak. 2:29 p.m. nang mahanap nila ito sa barangay Balabag. Ito yung larawan ng sinasabing chapel. Sa totoo lang parang medyo nakakatakot siya tignan. Abandonado talaga siya. Para siyang lugar sa isang thriller film. Bakit kaya dito siya natagpuan? Ano kaya yung naging motibo sa pagpatay sa kanya? Ihanda ang ating mga sarili sa isang makabagbag damdamin na episode na naman. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Boracay Murder, The Killing of Michaela Mikova. Michaela's dead body. Matapos marating ng mga kapulisan ang abandonadong chapel, ito ang bumungad sa kanila. Nung nakita nila ang katawan ay naaagnas na raw ito. At mukhang nagka-idea sila kung ano ang maaaring nangyari kay Michaela dahil sa katawan nito, kita nila na halos wala na itong suot na saplot. Ang bangkay raw nito ay nakahiga sa likod. At ang suot lamang ay ang pang-itaas na napansin nila na nakarolyo pa paangat. Nagkaroon din ng usap-usapan na saksak daw ang ikinamatay nito. Pero babalikan natin ito mamaya. Yun yung pumutok. Nasaksak yung babae. Nasaksak yung foreigner. Yun yung unang usap-usapan. Ilan pa sa mga nahanap dito ay ang kanyang sapatos at ang belt bag niya na nasa kanya. Pero napansin din nila na wala ang wallet nito. Isa kaya to sa mga motibo sa pagpatay sa kanya? Ang pagnanakaw? Agad-agad, ang teorya ng kapulisan ay ang ito bago ito patayin dahil na nga rin sa nakita nila sa damit nito. Inumpisahan nila ang investigasyon. Ito yung mga naunang impormasyon na nakalap nila noong nagtanong-tanong sila tungkol dito kay Michaela. So ganito raw pala na-discover ang kanyang bangkay. Imagine niyo yung lugar na pinakita natin kanina ha. Napakalayo raw nito sa mga bahay-bahay at saka sa mga establishmento, especially doon sa kanilang hotel accommodation, etong si Michaela. Specifically, pakita natin na located ito sa Zone 3, Sitio Pinaungon, Barangay Balabag. At tinataya na 1 kilometro ang layo nito sa kanyang accommodation. Malayo talaga. Tingnan natin yung lugar para mas ma-visualize nyo kung nasaan ba natagpuan itong si Michaela. Punong-puno ng mga halaman, matataas, may mga puno. And if nakapag-Boracay na po kayo, malayo yung itsura niya doon sa kung saan usually yung beach area. Sa mga napapanood nyo sa mga vlogs or kung saan kayo nakapagbakasyon, talagang abandonado siya. Punong-puno na nga ng mga lupa-lupa na kalat-kalat, may mga basu-basura, may basag-basag na mga tiles, may mga basag or nabakbak na mga pintura, kalat-kalat doon. Yung mga dingding, makikita mo na yung iba may graffiti, in-spray paint, sinulatan na ng kung ano-ano. Honestly, kung ako po yung tatanungin, para siyang set ng isang post-apocalyptic na movie or series.
Kagaya nung yung mga pumapasok sa isip ko parang Walking Dead, ganyan, The Last of Us, parang ganon. Anyway, meron daw isang tao na nahanap lamang yung bangkay ni Michaela dahil nangangamoy na raw yung katawan niya to. Nagtataka siya, kaya hinanap niya to. At ayun na nga, siguro gulat na gulat or takot na takot din siya. Paamoy siya, ano ba yun? Nung makita niya, kaya nireport niya. Hindi naman kasi biro yung ganung makikita mong bangkay, di ba? Matapos ang mga ito, agad-agad ay ni-request nila na i-examine na yung katawan ni Michaela. Ipinaalam din ito sa pamilya, sa mga magulang ni Michaela. Sila mismo yung isa sa mga nag-request ng autopsy at hihingi ng tulong para malaman ang buong pangyayari. Just imagine nung magulang ka, tapos malalaman mo na lang patay na yung anak mo. Ang lungkot-lungkot siguro talaga nila. Makukumpirma kaya nitong autopsy yung mga hinala ng kapulisan? Habang hinihintay natin ang resulta ng medical legal, kikilalanin muna natin at ng mga tao at the time kung sino ba itong Slovak national na to. Who is Michaela Mikova? Alam na natin yung edad nito at galing ito sa Slovakia. Makikita natin yung mga larawan niya, talagang malulungkot ka kasi bata pa, 'di ba? She reminds me of other foreigners in Boracay. Na talagang, alam nyo ha, pag nanonood kayo ng mga vlogs, gandang-ganda talaga sila dito sa lugar natin. Meron pang yung mga naiiyak pag nakikita nila yung ganda ng Boracay. At yun yung vibe na nakukuha ko doon sa larawan niya. Parang nag-e-escape din siya sa mga normal niyang pang-araw-araw, ine-enjoy niya rin yung paraiso. Kumbaga, paraiso kasi talaga ang Boracay. And as much as sobrang mahal ng Boracay, parang hindi na talaga siya pang Pilipino. Sa sobrang mahal, pakanis lang po ako, sa sobrang mahal dito at sobrang dami ng mga foreigners dito. Kaya nakakalungkot na dito sa paraiso nangyari ang pagpatay kay Michaela. Mamaya ha, pag-uusapan din po natin kasi apekto ito sa kanilang turismo and sobrang involved ng community ng Aklan, ng Boracay dito kasi sila yung direktang apektado ng kasong to. Pero focus po muna tayo kay Michaela. Alam na rin natin na pumunta ito ng Pilipinas para umattend ng kasal ng kaibigan nitong Pinay. Dadagdagan lang natin to ng detalye. So dumating siya ng Pilipinas March 1, 2025. Inalam ko, bakit kaya mag-isa lang to? Usually, di ba pagkasal, allowed ka magkaroon ng +1. Most of the time, syota talaga or asawa. I found out na itong si Michaela, meron pala siyang Egyptian boyfriend. However, ayon sa mga report, na-deny daw yung Philippines visa nito, kaya napilitan si Michaela na pumunta ng Pilipinas ng mag-isa. Ang lungkot siguro nun, na siguro sinisisi niya yung sarili niya na hindi siya nakasama. May feeling ko may ganung guilt sa boyfriend niya. Which is hindi naman dapat, pero ganun yung mararamdaman mo eh. So halos 2 linggo siya sa hotel, 10 days to be specific. Nang matapos na raw yung stay nito sa kanyang hotel, sinabi ng mga kasamahan nito na cannot be reached na si Michaela. At kahit anong pagtawag daw ang gawin nila, wala na talaga. So meron din pala siyang kasamang isang Slovak national, Hindi naman ito suspect, pero may kasama siyang lalaki rin na nagbabakasyon din, pero hindi sila magkasama sa isang hotel. Isa ito sa mga nag-report ng pagkawala ni Michaela. Bukod sa paghingi ng tulong ng mga kapulisan, ay hihingin rin nila ang tulong ng mga lokal. Inuulit ko, ang laki ng role ng mga lokal dito. Ayon pa sa mga kaibigan niya na in-interview, she likes to explore and meet new people, especially locals. May kinalaman ito sa mangyayari sa kanya. However, nung kinaumagahan na raw, na-miss nito yung flight niya na sinasabi ng kaibigan niya, this is very unlike her. Dito na raw nila napagdesisyonan na tawagan yung kapulisan. Hello po, yung kaibigan namin, nawawala. Nagpaalam lang daw ito, uy, gagala lang ako. Ganyan. Sabi, she simply told one of our other friends that she was going for a walk to the other side of the island and that she would no longer have signal. At dahil dito, ay hindi sila masyado nag-alala. Nagpaalam naman, sinabi naman kung saan pupunta, di ba? And napansin ko, even po sa Facebook, talagang lahat po ng mga taga-Aklan, tulong-tulong sila para ma-solve tong issue na to. Kung may mga taga-Aklan dito, ganun ba kalaki itong balita na to noong mga nakaraang linggo? For context lang din po, nung nag-blow up ito at that time, mainit po yung usapan kasi sa pag-aresto kay former President Duterte. May mga komento kagaya nito na bakit hindi raw ito kinocover ng mainstream media, and I just do think na
nakasabay ito sa malaking balita, yung rason kung bakit hindi siya ganun ka na-cover ng malawakan. Magta-time skip tayo. March 17. 5 days matapos mahanap ang katawan ni Michaela. Naalala niyo yung sabi ko kanina na may nakita raw na mga saksak kay Michaela na hinihinalang dahilan ng pagkamatay nito? Nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, Chief of Police ng Malay PNP, na wala daw tama ng saksak ang katawan ni Slovak national na si Michaela Mikova. At this point, inaantay na lang talaga yung resulta ng medical legal examination ni Michaela. At ito na nga yung sabi ni Police Lieutenant Colonel Ravelo. I-play natin yung video. Initially, I was informed by our forensic unit when conduct ng autopsy na wala po siyang saksa, wala tama ng kung anuman. The only thing po na meron is the hematoma on the back of her head. Yung genital findings consistent doon sa sinasabi na yung blunt force penetration, yung trauma/abuse. So confirmed, tama yung mga kapulisan na nagkaroon ng assault. Bukod dito at sa pagkawala ng mga saplot nito, nakitaan din ng matinding puwersa at injuries yung ulo ni Michaela. Na ayon sa medical legal examination, yun yung naging dahilan ng pagkamatay ni Michaela at hindi yung saksak na unang ikinalat sa mga, kumbaga parang chismis lang eh. Napakarami daw nito mga pasa, sugat sa abdomen, braso, tuhod, meron daw itong hematoma sa muka, meron din daw hematoma sa hita. Ang dami. Hindi madali yung pinagdaanan ni Michaela. Ayon rin kay Police Lieutenant Colonel Ravelo, na at this point, nasa 80% na yung investigasyon nila. At lahat ng anggulo bago ang pagpatay, tinignan na nila para mas papadali ang pagresolba sa kasong ito. So magkakaroon ng mga person of interest. Pero ito yung tanong ha, paano nila ito malalaman? Diyan papasok yung salitang lead. Okay, yun yung susundan ng kapulisan. Ayon sa Police Regional Office 6 or Pro 6 na tinatawag, meron na raw silang mga iniimbestigahan. Alam nyo kung paano nila nakuha itong persons of interest. Nalaman nila na meron daw lalaki o mga kalalakihan na nag-imbita kay Michaela na uminom ng coconut juice, buko, bago ito paslangin. Lesson ito sa lahat, I think. Napanood na po natin sa TV yan eh. Napanood na sa TV, sa mga true crime stories, na kapag gigimik po kayo, no, especially sa mga kababaihan talaga, dahil maraming mga lalaking, mag-ingat po kayo sa mga binibigay na inumin sa inyo. Sabi nga nila, dapat lagi kang may kasama, may nagbabantay sa'yo. Ganon din, ikaw, dapat binabantayan mo rin yung kaibigan mo. May tinatawag pa silang girl code, diba? So, meron daw 9 na witnesses itong pangyayaring to. Yun lang, doon nagkamali itong nahuli siya. At dahil dito, nakuha na nga nila itong lead sa 3 persons of interest. 2 rito, nasa kustodya na ng PRO 6. At ayon sa kanila, dati na rin daw palang naaresto itong 2 na may kinalaman din sa bawal na gamot, which was just in 2024. So kung tama ang hinala nila, baka nga ito yung mga nagpainom kay Michaela. Pinuulit ko ha, hindi pa tapos ang kwento. Malalaman pa natin kung ano talaga ang nangyari. Persons of interest. Hindi pa nila binibigay yung mga pangalan or pagkakakilanlan ng mga ito at tatawagin na lamang natin sila bilang POI 1, 2 at saka 3. Si POI number 1 na aresto sa Sambiray, Malay dahil sa illegal possession ng substances. Nabanggit natin kanina. Si POI number 2 sa Balabag, Malay na aresto, illegal possession naman of firearms. So parang normal sa kanila yung mga ganitong mga bagay. 1 linggo to matapos matagpuan yung bangkay ni Michaela. Nililinaw nila na kahit na persons of interests ang mga ito ay hindi sila officially idinedeklara bilang mga suspects at the time. Di pa raw kasi formally filed ang kaso, pero mayayanig ang komunidad ng Aklan, ng Boracay, the community. Bukod sa kaliwat kanan, ang pahayag ng boses ng komunidad na dapat aksyonan at imbestigahan kaagad ang kasong ito, may mga katulad ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco ang nag-anunsyo ng 100,000 pesos na reward sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon at makakapagpa-aresto
sa suspect ng pagpatay kay Michaela. Maraming ganyan. Talagang gusto na nila. Sabi ko nga sa inyo, sila ang maaapektuhan nito. Kung nakapag-Boracay na po kayo, talagang napakarami po mga pulis dyan, bantay sarado. Siyempre, iniingatan yung imahe nito. So, given po talaga yung ganitong klase ng reaction sa kanila. Eto na, March 17, 2025. Isa doon sa 3 persons of interest ay nag-file ng affidavit of extrajudicial confession. Umamin na siya. Tinuro nito yung 2 pa niyang kasama na yung 2 POI din na nabanggit natin kanina. At opisyal na tatawagin ang kasong ito na and slay. 2 katarantaduhan ang ginawa nila kay Michaela. Nasa kustodya silang lahat ngayon ng Municipality of Malay. Ayon sa isang report sa GMA Super Radyo Kalibo, dito raw sa affidavit ng taong ito na umamin, nakasama niya si Michaela sa abandonadong chapel, gayon din yung 2 pang persons of interest. At mukhang naging tama naman ng investigasyon ng kapulisan. Pero bakit sila nandun? Mamaya, kwento ko sa inyo. So, kinuhaan sila ng panayam ukol dito, pero yung 2 mga persons of interest pa, dinideny nila ang mga alegasyong ito. However, mukhang wala na rin po silang takas at kung ako ang tatanungin, mukhang medyo solved na ang issue na to dahil na-identify sila matapos makuha ang isang CCTV footage kung saan makikita silang 3 nakasama si Michaela. Wala na. Finish na talaga. Ito ay sa isang establishmento kung saan makikita na bumibili daw sila ng alak bago ang insidente. Etong nagsumbong naman pala, nahuli rin sa isang anti-drug operation naman which was 2 days after the discovery ng katawan ni Michaela. Sunod-sunod yung ginagawa nila mga kalokohan. Parang wala lang sa kanila. So ayon sa mga report, habang nakadate na, eto raw, kaya biglang umamim. So na-bother daw siya kasi nakonsensya siya sa pagkamatay ni Michaela. Kaya sinabi niya sa pulis, nagbigay siya ng testimonya at nilaglag niya, kumbaga, yung mga kaibigan niya. Inulit ko, hindi ko po alam kung may deal sila. Malalaman natin sa mga susunod, no? Or kung yung konsensya ba talaga niya ang dahilan niya dito. Nilinaw niya kung ano daw yung nangyari talaga kay Michaela Micoba. The truth according to the person of interest. POI 1 yung nagsumbong. So March 10, nagpaalam si Michaela dun sa mga kaibigan niya na aalis siya. Nagkita-kita raw yung 3 persons of interest sa bahay ng isang kaibigan nila para mag-inom. Magkahiwalay po sila ha, hindi nila kilala si Michaela. Itong isang kaibigan nila, dapat kasama nila sa inuman, wala pa raw sa bahay. Kaya ang nangyari, nagpunta sila sa isang kalapit na hotel kung saan nakita nila si Michaela around 6:10 p.m. Sabi ni person of interest number 1, etong si POI number 2, nakipag-usap kay Michaela, siguro nagandahan, makipag-mingle. Sabi ni POI 1, kinumpirma niya, hindi po talaga sila magkakakilala. By chance lang talaga yung pagkakita nila doon. Pero habang nag-uusap sila, eto na, nagkasundo-sundo sila na magpunta doon sa abandonadong chapel. Si POI number 2, hawak na raw sa wrist si Michaela, pero hindi naman daw pwersahan, kusang sumama itong si Michaela doon. Ngayon, pagdating sa chapel, nagse-cellphone daw siya, si POI number 1. Nagulat siya, may narinig siyang tunog. Pah! Tapos napatingin siya. Si POI number 3, may hawak na raw na malaking piraso ng kahoy. Hindi ko alam kung gaano kalaki tong kahoy na to, no? Pero nakikita niya raw na pinukpok na itong si Michaela at dahil dito naging unconscious na siya. Siguro naubos na yung dugo, naging dahilan na nga ng pagkamatay ni Michaela. At dito, unti-unti niya napansin na ginagawa na nila yung gagawin nila. May nagbababa na raw ng kung ano-ano. Ayon sa kanya ha, ito ay maaaring hindi pa natin pwedeng sabihin na absolute na katotohanan ito. Pero the way I see it, parang hindi niya alam na gagawin ito. At actually, nandun lamang daw sila para sa isang session. Yun yung gagawin nila. Yun yung napagkasunduan nilang 4. Nung nangyayari na raw to, may narinig siya parang mga boses or kaluskos ng mga bata. At dahil dito, umalis daw siya. Eto, hindi ko masasabi na hindi talaga siya guilty kasi bakit iniwan niya? Alam niya, yun nangyayari pero iniwan niya. May mas fucked up na bagay pa dito kanina. So after niyang umalis para makatakas, magbulag-bulagan, kumbaga, sa nangyari, pumunta daw siya sa kaibigan niya. Hindi ko po alam kung itong kaibigan na ito yung original na dapat sasamahan nila makipag-inuman pero pumunta siya dun sa kaibigan nito. And after 30 minutes, ito yung fucked up.
Dumating daw itong si POI number 2 at si POI number 3 at nag-inuman silang lahat na parang wala nangyari. Walang nagtatanong, ano nangyari sa babae? So parang, alam niya din eh. Ito, hula ko lang ha. This is not absolute true. Pero parang alam niya din yung gagawin, bakit hindi niya tinulungan kung talagang hindi siya guilty dito, di ba? Nasurpresya na lang daw siya na marinig niya ang balita. Eto ngayon, as of the filming of this video, yung mga labi ni Michaela ay nasa isang funeral home sa Aklan. Inaabangan siya ng mga magulang niya sa Slovakia. Siya ay pine-prepare na mai-transport pabalik doon sa kanyang sariling bansa. Nagkaroon din ng vigil. Nakikita kami mga vigil din para sa kanya. Pero ang mga opisyal ng Boracay, Mariin na nagsasabi na isolated case ito, na safe dito. Actually, totoo naman. Marami talagang pulis doon. Sabi ko nga sa inyo kanina. And to be honest, kudos sa kanila kasi ang bilis nilang naimbestigahan itong kaso. 1 linggo, 2 linggo, di ba? So para sa ating question of the day, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Promote ko lang din po yung aking TikTok at Instagram. Maraming salamat po sa lahat ng nagre-recommenda ng mga kwento sa atin. Ano ang mga dapat na gawing pag-iingat kapag nasa bakasyunan ka at makikipagkilala ka sa ibang mga tao na mga lokal? Tatanungin ko lang din kayo kung nagkaroon na ba kayo ng bad experience sa pagbabakasyon. Hindi naman katulad ng ganito kay Michaela, pero alam niyo na yung sinasabi ko. I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.